Yes, Ma'am Ali, no, Ma'am Pat, magandang umaga po. Okay, ayun Okay. Bas, nagsalita na po kasi ang ACT, ang Alliance of Concerned Teachers. Malaman namin naman mula sa inyong hanay, ang Teachers Dignity Coalition. Kayo ba ay sang-ayon dito po sa mungkahi ng ACT na itigil muna, pinapatigil muna ang implementasyon po ng programang Catch Up Friday at saka kumonsulta nga muna, magkaroon muna ng consultation. Kabedyo. Yeah, well, as early as January 16 po, no, sinabi na po namin sa DepEd po yan, no, na baka kailangan na nating alisin itong Catch Up Fridays po na ito. No, dahil sa tingin namin, hindi po ito necesidad, no? Wala pong pangangailangan, no, for this program to continue, no? And of course, no, kasi pag tinignan po natin, ano, siguro Ma'am Ali, Ma'am Pat, background lang, no, maiksing-maikse dito, no, sa Catch Up Fridays, no. Ang layunin kasi nito ay mahabol, no, kaya nga catch up, no, yung learning losses, no, due to pandemic natin, ano, na dinanas ng ating bansa. Maganda ng layunin, ano? Exactly, no. And for that intention, wala naman po sigurong tututol, no. Kami naman po ay pumapabor doon, ano. Pero ang kinagulat namin kasi bigla-bigla ito, no. Pinabanggit ko po kanina, no, January 16 when we first, no, raised this concern directly to the DepEd officials po, no, during consultation in DepEd Central Office, no. But as early as January 12, no, nung sinimulan po ito, nakita namin na mukhang hindi ubra. Kasi ang ginawa po nun yung draft read, no, nung Friday. That was the first Friday nung January 12 po na in-implement ito, no. So, ang unang impression ay nakagulo siya. No, nakagulo siya doon sa ating program, no, kasi we have of course, no, a program, no, in our schools po, no, na ganitong araw ay ito yung subjects na ituturo and everything, no. Dire-diretso po yan mula Lunes hanggang Biyernes, no. At dahil sa interruption po na ito nung Catch Up Fridays, nabawasan tayo ng isang oras, isang araw. Ano po, at dire-diretso po yan, ano. Ngayon, doon sa implementation din, iba-iba. No, medyo hindi po clear, no, kung paano ito i-implement, no. Plus the fact na wala pong materials na provide yung ating Department of Education. So lahat na po yan ay nagsama-sama. Walang babasahin dun sa reading. Yes, ma'am. No? Meron namang mga recommended, no, na mga pwedeng gawin, no, but of course wala yan, ano. Wala yan, no, physical present yan sa ating mga eskwelahan, ano. And napansin din namin, no, na bumababa yung interest ng mga bata every Friday. No, yung mga bata po ay marami sa mga bata hindi pumapasok. At ang tingin namin dito kasi, no, yung mga bata po na hindi naman challenge, no, na hindi naman struggling learners, struggling leaders, no, readers, no, ay hindi naman nila to kailangan. So might as well, sabi nyo siguro nila, hindi na lang kami papasok. At yan din yung binabanggit po ng mga bata pag tinatanong ng ating mga members po, no, sa TDC. So ibig sabihin, lahat po ng ito, no, lahat po na ito, pagsama-samahin po natin, yung layunin, kanina Ma'am Ali, nagkasundo po tayo, no, na maganda yung intention, no, at yan ay to catch up with the learning losses, no, of our school children. No, pero yung layunin po nito, the very purpose, no, of this ay ma-defeat kung ganito po yung nangyayari. Ibig sabihin, hindi po ito makakatulong, no, doon sa education ng ating mga bata. So, what's the best solution? Ipatigil po ito, no, at magkaroon po tayo ng mga pag-uusap, no, with the stakeholders, especially the teachers, no, and of course the school heads, the principals in our public education system. At one last point, itong napabalita, no, na sinasabi ng mga school personnel na nagbebenta, no, ng mga materials, learning materials, no, para sa Catch Up Fridays, no. Ito ay sintomas, no, hindi po ito yung sakit, no. Ito ay lumabas, no, out of perhaps necessity, no, and passion, no, to carry out with the program, no, na hindi po nabigyan ng DepEd ng proper provision ng materials. No? But of course, we do not condone, no, those people, no, especially teachers ba yan or principals, no, na parang ano po ito, no, ipinasa, no, sa mga bata, no, o sa mga magulang nila yung financial burden
of producing materials po. No. So Benjo, yun na nga, no, sabi nyo nga, pag-uusapan muna ang solusyon, although you admitted na maganda nga yung rational kung bakit nga itong Catch-up Fridays. I remember also last year po, there was also a recommendation, di ba, para magsa-summer classes na kayo, if I remember correctly, tinutulan nyo rin po ito dahil sabi nyo nga, additional burden naman to sa ating mga teachers rin. So ngayon, itong Catch-up Fridays, hindi rin po kayo sumasang-ayon. Pero paano po natin ma-address po yung nakikita po natin talagang naging epekto, no, dahil nga sa pandemya, yung mga estudyante, hindi po talaga sila nakakaangat, hindi po talaga sila nag-improve. So ano po sa tingin nyo ang pwedeng short-term, long-term solution for this problem? Yeah, thank you Ma'am Pat, no, for pointing that out, no. I hope hindi naman po nagiging impression sa amin tumututo lang lagi pero tama po, no, tama po yung sinabi ninyo as a matter of fact, no. Sabi namin kasi ang tawag diyan, by the way Ma'am Pat, no, ay National Learning Camp, no. Yung National Learning Camp po ay ginagawa yan ng DepEd, no, ng bakasyon. No, I mean ng pagkatapos ng yung supposed school break, no. Yes. 2022 nung una yung ginawa, no, pero hindi itinuloy, no, it died a natural death, hindi na ituloy ng DepEd. Pinag-usapan din natin yan dito sa inyong program noon, Hindi itinuloy yon, for the information of the public, hindi itinuloy. 2023 itinuloy with some improvements, I would say, no, like for example, no, clearly sinabi doon, no, ito ay voluntary on the part of teachers and students and their parents, no. Tapos yung mga teacher ay bibigyan ng allowance para doon sa bill. Tapos yung mga teacher din nasasali ay bibigyan ng service credit. No, clear yan, no. But para sa amin hindi pa rin naman ito tama, no. Hindi kasi bakasyon no. Yung mga bata kailangan magpahinga at yung mga teacher din. Kahit pasabihin kasi nating voluntary, alam niyo sa DepEd iba ito no. Ang DepEd ay Department of Education pero may mga iba't ibang ibig sabihin yung mga salita. Pag voluntary dito, pwedeng pinapwersa no, at may gagawa na paraan para pwersahin, po, no. Ngayon, ang sabi namin, tama yung to put it in a proper context, tama yung sinabi po ninyo. Ang sabi namin, dapat embedded, no, kung naalala po ninyo, embedded sa school year, no, doon sa school days, no, yung intervention, yung remediation, eto, no, yung enrichment activities na kagaya nitong Catch-up Fridays po. At yun naman ang ginawa ng DepEd, no? Nilagay nila hindi sa bakasyon. Nilagay nila doon sa oras o araw na merong pasok yung mga bata. Pero one thing na hindi namin nakita na merong pangangailangan ay isinama lahat ng bata. No? Kaya nga po sabi natin ganito sa NLC, pinipili lang. Ito yung mga struggling learners. Ito po yung mga bata na talagang nahihirapan, na challenge. No, pinipili po namin ito. No, ito yung mga may bagsak, ito yung mga talagang hindi nakakabasa. Pinipili yan, At yun naman talaga dapat ang tutukan. Pero dito po sa Catch-up Fridays, lahat ng bata no, na naka-enroll sa eskwelahan ay kasali. No, kaya ang tawag namin dito interruption hindi nga intervention. Na-interrupt yung normal na daloy, no, yung regular na teaching and learning process no doon sa ating mga eskwelahan every Friday. And now, no, my last point, considering na napapaiksiin natin, ito pinag-usapan din natin sa inyong program, paiksiin po natin yung school year, no, ng 2 weeks, no, magbabawasan yung 2 weeks sa school calendar po natin. May 31 na ang closing natin, ibig sabihin nabawasan tayo ng 2 weeks, and yet every week nababawasan pa tayo ng 1 day doon sa normal teaching and learning process po natin. So sa suma total, no, Ma'am Pat, no, with due respect to the Department of Education, hindi po ito makakatulong at baka makaperwisyo pa. Okay. So parang yung kasagutan ninyo nga is ipatigil itong Catch-up Fridays without the intention of bring it back with ibig ko sabihin yung gawin natin yung mga pagbabago na dapat gawin. Dahil hindi pa rin mababago yung pag-aaral na more than 60% ng grade 1 at grade 2 hindi pa rin nagbabasa dun sa kanilang antas. No, tapos yung 4% full intervention ang kinakailangan, 24% moderate intervention na ang problema po homogeneous po yung program, heterogeneous yung learner. Merong nakakabasa na, hindi nakakabasa. Tapos naalala mo yun, doon sa mga nakakabasa na,
ang ituturo naman reading comprehension naman, tapos susunod doon critical thinking naman. Kaya lang nga nasa iisang classroom. di ba yung mga iba-iba heterogeneous, iba-iba yung antas nila. So kayo parang ang intindi ko sa inyo, ipatigil at ibalik na lamang sa regular programming yung Fridays. Paano po natin i-address yung learning loss? Yeah. Good point, ma'am, no? Buti nasabi din yan, ano po. Kung i-rewind natin, ano po, yung aming mga binabanggit po dito, no? Ang ibig po namin sabihin dito, no, ipatigil yung Catch-up Fridays, no? Dahil tama po kayo, no? One size fits all po ito. Hindi naman lahat tayo nangangailangan, ano? Well, may percentage kayo na data na sinasabi. Hindi naman lahat tayo nangangailangan ng reading intervention. No, meron lang ilang mga bata. Yun lang po ang tutukan natin. Ano po? Regular yung Friday, yung Friday po, no? This homogeneous class, no, in a heterogeneous situation po ay ituloy lang natin. Kasi yan naman yung program ng DepEd, no? Yung intervention po, pwede nating ilagay, halimbawa, Ma'am Ali, no, ganito, no? Madali ito sa two shifts, no, na klase gaya ng Metro Manila, no? Halimbawa, sa umaga, papapasukin natin yung bata ng 10 o'clock instead of 12. Diba? So may 2 hours po yung mga bata, no? Yung mga bata na mangangailangan po ng intervention, no? Yun naman mga panghapon na pang-umaga na bata, pwede nating pag-stayin hanggang kung mag-uwi sila ng 12, mag-stay hanggang 2 o'clock, no? And then of course, pag-usapan natin paano ito gagawin ng mabuti. No, na hindi po inaabala yung buong klase, no, ng mga bata, no? Nakakapasok pa rin lahat ng mga bata, magagaling man o hindi. Sabi nyo nga, heterogeneous, no? Yung magagaling na bata na nandun pa rin sa regular class at yung mga bata na struggling ay nandun pa rin sa heterogeneous class po na yan. Sa regular class po na yan, no? And then, pipiliin po natin. Pipiliin natin yung mga bata na mangangailangan at yun ang ilalagay natin. Exactly the same way that we did po, no, in National Learning Camp. National Learning Camp, hindi lahat pinipili po natin yung mga bata, no? Ang problema sa National Learning Camp, they have to be voluntarily, no, they have to be in school, no, and they have to have a parent consent, no? Paano pag wala? Etong intervention na hinihingi po namin, no, na sinasuggest po namin sa DepEd, no, maliban na kasi itong Catch-up Fridays talaga, kaya nga po sabi namin dapat pag-usapan kasi magiging maayos po, no, kapag pinag-usapan po natin ito sa DepEd with the stakeholders. Parang ang gusto ng Kabenjo. We have alternatives, no? We have alternatives. We do not just want to suspend this program without alternatives. Yeah, pero Kabenjo, yung binanggit mo na kunyari 12 o'clock yung pasok ng bata, 10 o'clock papasok para dun parang remedial class, doon ang nangyayari. That's applicable pag mga sa grade 1, grade 2, grade 3. Pero pagdating na sa middle school, whole day na po sila sa eskwelahan. Papasok yan ng alas 7 o alas 8 hanggang alas 3 o alas 2 ng hapon. Paano po yun? Yun pa naman. Yes, ma'am. Oo, paano? Yeah. Maganda rin po yan, ma'am, no? Kasi kami dati pa namin, no, pag tinignan po natin yan, dapat holistic yung approach, no? Dati pa po namin sinasabi, no, sa Department of Education na i-observe, no, yung working hours ng ating public school teachers. Kaya ito, Ma'am Pat, hindi pa natin aside dito, no, yung issue na syempre yung teacher para magkakaroon siya ng overtime work, no, ng overtime work. Of course, no, the school administration, the Department of Education, no, may compel, no, teachers to render duties po, no, upon the payment of overtime pay, sabi ng batas, no. So that is one thing that we really have to consider. Pangalawa po, no, yung binabanggit po niyo na schedule, no, Metro Manila po yung ginawa kong example, no, kasi sa Metro Manila, no, kinder hanggang senior high school, most of our schools po ay double shift, no, double shift, kaya po pwede, no. Sa iba, tama po kayo, no, baka hindi to applicable sa iba, pero yun yung doon papasok yung needed intervention po ng eskwelahan. Diba? Dahil kailangan po natin gawin ito parang sa simple, ma'am, parang ang gusto namin gawin dito, no, kung meron kang in a class of 100, no, meron ka dyan bata na 10 bata, no, wag ng 10, no, masyadong maliit. Kasi may narinig ko kay Ma'am Ali kanina, let's say 40%, no? May 40 ka na bata na nangangailangan ng intervention. Sino lang dapat, no, yung bigyan mo ng intervention? At paano mo yung gagawin? Adjustments, no, would be necessity, no, would be necessary, no, for these schools po na may ganyan pong schedule, no, na binanggit po ninyo. At sa tingin ko, madali lang gawin yan sa field.
Kailangan lang po i-harmonize yung lahat ng policy ng Department of Education because we have policies intact, no? Para po ma-implement ito po ng mga ganito po na uri ng mga intervention at adjustments. Oo. Isa pa sa lumabas sa EDCOM consultations, Benjo, lumalabas na yung mga guro, hindi naman po binigyan ng tinatawag pong in-depth training kung paano pong mag-conduct ng effective reading intervention. Totoo ba po ba ito sa pangkalahatan? Yes, ma'am, no. Mahirap po na tawag dito, mahirap po natutunan yung findings ng EDCOM dahil pinag-isipan po yan, no. Yan ay dinaan, no, sa mga consultation and even investigations po, no. Kaya totoo rin naman po yan, no. Kasi ang baon lang ni teacher no pag siya ay pumasok, no, ay yung passion, no, at yung kanyang napag-aralan, ano, doon sa education, sa College of Education, ano. Of course, no, naniniwala po kami na dapat continuous, no. While we believe na lahat ng teacher natin sa Pilipinas ay competent enough to teach, no, may mga needs yung panahon po, no, na nagbabago-bagong panahon, no, na kinakailangan nating mag-adjust, no. Ay yung upskilling po, napaka-importante po nito, yung mga retooling, napaka-importante po nito, no, at yung mga training ng mga teachers na dapat naman substantial, hindi naman yung sinabi mo lang na may training at binigyan mo na ng certificate, okay na. Hindi naman po. Medyo babalik ulit tayo dun sa napag-usapan natin paano umabot ng grade 3, grade 4, for example, na hindi pa marunong magbasa, makapagbasa man, reading comprehension, hindi naman naintindihan kung ano yung binasa niya. Talagang kasi pinasa. Kumbaga, kailangan talaga ibalik natin dun sa, kailangan ibagsak yung bata. Kung hindi niya natutunan yung kung ano yung dapat niyang matutunan ng grade 1 siya. Huwag natin ipasa sa grade 2. Yes, ma'am. No? It may sound harsh, no, but it's not, no? Kasi it's for their own good. It's for their own good. Exactly. And that's basically the reason why we have schools. Tuturuan yung mga bata. Paano kung hindi natuto, 'di ba? Palalampasin mo. Hindi po sana, no? Pero ang problema ho natin dito, ma'am, no? Again, no, sabi ko nga po holistic at dapat may ma-harmonize yung iba't ibang mga policy, no? Merong unwritten rule sa DepEd, no, na hindi mo ibabagsak yung no child left behind. And they took that literally, no? Yes. The field took that literally, no? Kaya hindi naman pwedeng sabihin na maiiwan yung bata, no, dahil siya ay naiwan sa kanya grade level. 'Di ba? In fact, mas maiiwan yung bata, no? Kapag pinasa mo na hindi natuto magbasa. Pag hindi natuto magbasa yung bata po, no, hanggang grade 3, no, dapat talaga hindi siya papasok sa grade 4. Correct. Kasi paano yung comprehension? Sa grade 4 po, papasok na po diyan yung iba't iba na mas mataas na intermediate na yan, papuntang high school na yan, ano po, no? Mas mataas na po ng mga learning. At paano pa, no, meron po tayong mga cases, no? Confirmed, no, na may mga bata na umakyat ng grade 7 na hindi marunong magbasa. My God. Paano po 'yun? No, paano sila matututo? Paano pag pinagraduate po ito ng high school? No, at pumasok ng college na hindi pa rin marunong magbasa. Baka naman along the way matuto, no? Pero hindi po ganoon, hindi pwede na, no? Dapat po, no, sa ating kaya Ma'am Ali, ang panawagan po namin diyan, no, sa ating Department of Education, no. With due respect, lahat naman ng teacher sa Pilipinas matyaga at magagaling, no? Pero yung elite, no, yung pinakamatyaga, pinakamagagaling, pinakabahuhusay, no, pinaka-dedicated na mga teachers ay ilagay natin doon sa primary. Mula kinder hanggang grade 3. Wala tayong paaakyatin, ano, na sa grade 4 na hindi talaga natutunan yung mga competencies na expected, no, sa isang grade 3 students na pwedeng i-promote sa grade 4, no? At syempre ang katumbas nito dapat din po, no, yung we have these teachers po, we have these competent teachers, no? Dapat din po conducive din po, no, yung klase nila. 'Di ba? Hindi naman natin dapat bigyan ng 30, no, sa grade 1 or sa kinder, no? Kung kaya natin 15, no, kung kaya natin 20, malaki na 'yun. Dapat para natutukan siya ng teacher niya. Kasi ang problema namin, ma'am, dito, isa pa babanggitin ko na, no. Pag binagsak mo yung bata, parang lahat ng sisi sa buong mundo ay sa'yo ibabato. No, kasalanan mo yan, bakit hindi natuto, no? Hindi naman ganun dati nung panahon namin. Talagang pagbagsak ka, kasalanan mo, hindi ka nag-aral. Pero Benjo, I just want to check. Yung public school education ba, nag-umpisa lang sa grade 1? Wala bang kinder yan? Hindi ba kasali ang preschool?
Kasi Meron na po, no, yung kinder po natin ngayon ay part na ng basic education system po natin. Okay. So libre na po yan. Ilang Libre taon, po yan, ma'am. ilang taon po yan? 5 years old? 6 po. 6. So wala kayong mas bata kasi parang as early as mga private mga preschools mga 2 years old pa lang pinapapasok na para at least medyo nasasanay na, 'di ba, sa pag yung social skills, tapos yung environment ng mga classroom, ng mga classmates. Is there at least a thought na parang paagahin pa ang preschool? Meron po kasi naman tayo, by the way ma'am, sorry, 5 years old po ang kinder po natin, grade 1 is 6, ano? Oh. Meron naman po kasing mga program po, no, yung ating system, no? Pero sa DepEd wala pong ganung plano as far as I know. Pero meron po tayong may batas na po tayo ng bago, no, yung Early Childhood Education and Development, no? Yung ECCD. No, so yun po sana yung sasalo, no, kaya meron po tayong mga daycare centers, no, na ino-operate po ng ating mga LGUs, no, at ang pondo niyan partly ay nanggagaling din, no, sa pondo ng na Special Education Fund, no, yung local school board, no, ang nagma-manage po diyan, no, kaya meron po sana, tama po kayo diyan, no, kasi dapat sa private schools, no, or sa mga may kaya ng mga pamilya ay no, kumbaga may laban yung mga bata dahil may preschool, no. Ang kinder po ay hindi tinuturing na preschool, no, ngayon, dahil ito po ay part na talaga ng ating curriculum ng ating nauna pa nga ito sa K-12, no, in fact, no, 1 year ahead of the K-12 program ay meron na po tayong kindergarten program, no, na nasa batas. Okay. Ka-Benjo, maraming salamat po sa maalab na usapan natin ngayong umaga, na talagang maalab ako na talagang ang DepEd hindi po dapat pikitan itong unwritten rule, no, na hindi po dapat magbagsak. No. Siguro gumawa tayo ng term na hindi bagsak. No child left behind. Di ba? Yung parang binagsak siya. Di ba? Something ay, bobo yung batang yan. Euphemism para binagsak siya. But really, no, Ka-Benjo, ako, yun ang key takeaway ko talaga dito sa atin. Bagamat tumawag kami about Catch-up Fridays, mas maalab po ako na dapat talagang baguhin na po yung maling interpretasyon at implementasyon ng No Child Left Behind dahil po dito sa nakagawian na hindi na po nagbabagsak ng bata. And the students know it, di po ba, Ka-Benjo? Alam na po nila yan na hindi nagbabagsak. Kaya they don't even try. Make an effort. Ako naman, isusulong ko. Ako yung susulong ko preschool. Kasi 5 years old, I think is kind of too late already. Kasi na yan, marunong na yan mag-gadget, marunong na yan mag-shortcut, imbis na mag-spell. My daughter and my son started at 2.5. Talagang Grabe, preschool? Yes, 2.5 years old. Wow. So they were already in school. Salingkit, di ba? May salingkit, ha? Ano na yun? Mga nag-work, nag-ano na yan. Okay, maraming salamat po, Ka-Benjo. Sa ulitin po. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.